ang nangyari, right after the interview, pinagpatuloy ho namin ang kwentuhan ni AJ na inyong mapapanood po bukas. Ipinagpatuloy po namin ang aming kwentuhan. Sumama pa si Jeric at talagang doon ay ipinaliwanag niya ng mas klaro kung ano ang kanyang mga binitawang salita. At ako'y natutuwa dahil ito yung mga pagkakataon na hindi ka talaga, magpapasalamat ka talaga. Maraming salamat AJ Raval. Hindi ka lamang maganda, napakaganda ng batang ito. Bago pa man umere ang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kasama si AJ Rabal kung saan inamin nito ang totoong kwento patungkol sa buhay nila ni Aljur Abrenica at ang tungkol sa pag-amin niya na may 3 na silang anak, Boy Abunda nag-live nitong nakaraan patungkol sa naging interview niya kay AJ Rabal. Narito ang buong video na iyan, panoorin natin. Ang dami kong natututunan. Ako ang tagal ko na ho dito sa trabahong ito, pero ang dami-dami ko pa rin napupulot araw-araw. Every time I do an interview, there's something new that I learn. Katulad ba ngayong araw, alam ko na hindi madalas mag-interview itong batang ito, si AJ. She's very pretty in person. Napakaganda. And I didn't know that she's tall. Kasi sa mga photos, akala ko maliit si AJ. She's 5'7". And napakagwapo siyempre ng tatay. Ang tatay, ang kaibigan natin, si Jeric Raval. And who made, that interview possible. Jeric, sa iyong tiwala, AJ, sa iyong tiwala sa amin, maraming salamat. But what did I discover? Napakahirap mag-navigate minsan. Alam mo yung hanggang saan ka pwedeng makipagkwentuhan, hanggang saan ka pwedeng magtanong. Ano ang line that separates doing an interview and invading the certain sacred spaces of a person? Kasi kami sa Fast Talk talaga, we spend a lot of time before and after the show assessing kung anong ginawa namin, tama ba, hindi. Kasi nung halimbawa, alam ko yung kwento na hindi pa tinatanggap ni AJ Raval at saka ni Aljur Abrenica na sila may mga anak na. Ang nangyari noon, natapilok lamang sa isang kwentuhan, natapilok ang dila ni kaibigang Jeric Raval in a very casual conversation with a member of the press. Nasabi nga niya na nag-aalaga sa bata nung kinumusta ang kanyang anak, si AJ Raval. So I knew na meron silang mga anak, and I also knew somehow that she was going to do the interview because parang in her words, gusto niya maging malaya. Ayaw niyang alanganin yung hindi komportable pag kasama ng mga bata. Although in the interview sinabi niya na nagpapasalamat siya sa mga tao na when she was 8 months pregnant, walang kumukuha ng litrato, iginagalang sila. But I was not ready nung sinabi kanina ni AJ Raval na, Tito Boy, hindi 2 aking anak, 5 po. I will admit na I'm sorry, AJ. Kaya sinasabi ko lagi sa mga estudyante ko, allow yourself to dive into the space that is unknown. Kasi doon nagaganap yung magic. You don't know what's gonna happen. So, you're left just listening. At minsan, si AJ Raval pa naman, yung klase ng interview na hindi madaldal. You have to listen to the pauses. You have to listen to the quiet moments. Kaya nung sinabi niya na she has 5 children, hindi ko maitago yung aking pagkabigla. And then she started to explain nga na si Aljur, sila ni Aljur may 3 silang anak. And I also discovered that she just gave birth to their youngest 2 months ago on her birthday. Tapos, in a previous relationship, she had 2 children. 1 girl and the other one passed on, who is now an angel. Pero, lesson in humility. What do you do in a situation like that? Kanina nga, do I push? Do I go to that space na
paano nangyari, anong nangyari, ilang taon ka, etc. Ang hirap bumalanse na sinasabihan ka na ng ilang impormasyon but you don't know what you ask next because you might be treading in a very dangerous pathway. Kaya ang nangyari po ay, ito'y kwento ko lamang ho sa inyo. Ang nangyari, right after the interview, pinagpatuloy ho namin ang kwentuhan ni AJ na inyong mapapanood po bukas. Ipinagpatuloy po namin ang aming kwentuhan, sumama pa si Jerry at talagang doon ay ipinaliwanag niya ng mas klaro kung ano ang kanyang mga binitawang salita. At ako'y natutuwa dahil ito yung mga pagkakataon na hindi ka talaga, wala ka, magpapasalamat ka talaga. Maraming salamat AJ Rabal. Hindi ka lamang maganda, napakaganda ng batang ito. You're not only beautiful pang labas, but you're beautiful inside and out, ika nga. So bukas ang inyong mapapanood ay yung pinagpatuloy namin ang kwentuhan at lahat ng mga katanong, kasi nagpaalam mo ako, sabi ko, is it okay? Dahil baka mas marami pang taong ma-confuse doon sa iyong mga binitawan sa ating first interview. At pinagbigyan ho tayo. She explained kung paano nangyari yung dalawa, and then yung, ibig sabihin, ano ang kwento ng dalawang bata, tapos yung kanyang tatlong anak ni Aljur Abrenica. Mapapanood niyo po yan bukas sa Fast Talk with Boy Abunda. It was a humbling experience. Really humbling experience. Nakakatuwa naman dahil sumama pa si Jerry. At marami pa rin kaming pinag-usapan. And then, nakakatuwa si AJ Rabal tried to name all his siblings. May isang instance sabi ni Jerry, hindi mo pa nakikilala yan. Hindi pa Nakakatuwa. It was very raw. It was very raw. Kasi ang interview naman talaga is a form of storytelling. Pero when you do something, when you do a show live, yung tinutulay mo talaga yung, karapatan ng manunood ko at karapatan ko bilang manunood sa sarili kong palabas na malaman ang kwento. But hanggang saan, yun talaga ang napakahirap. Navigating that path without having to violate sensibilities. Can you imagine, I've been doing this for how many decades now? Nangyayari pa rin ho ito. So, we don't stop learning. Yun lang ang aking natutunan ho ngayon talaga. Natutunan ko to. Kaya sabi ko nga, ang sarap i-share ho sa inyo ng, I'd like to be able to do this, itong Facebook Live, yung ruminations, ika nga, musings, yung mga naiisip natin right after, an interview like what happened kaninang hapon. So yun, abangan nyo po yan bukas, yung pagpapatuloy, yung second part ng aming pag-uusap. Nagpaalam mo ako, AJ, hindi klaro yung narrative. Kasi hindi ko alam kung pupunta ako sa espasyo na ayaw mong pasukin ng kahit sino. I had to ask permission. Jerry Craval, who is 60 plus, but who looks 40, ito wala talaga itong bola, I don't know what he does, was also very helpful, was very kind. So, maraming salamat. Hindi, totoo yun. May question ako sa Okay. Doon sa binatawag mong hanging question, yung sinagot niya yun, anong naging reaction mo doon sa... Hindi, yung hanging question, during the briefing kasi, ng mga guests, malalaman, kasi our writers brief our guests, malalaman mo na doon kung bukas o sarado ang isang guest sa isang katanungan. At sinasabi sa atin yun. Alam kong handa siya sagutin dahil why would she go out of her way to guest on the show kung hindi siya handa? Kasi nailabas na ni Jeric yun diba? Na parang wala, sabi niya ando na wala na akong magagawa. Ang isa pa palang na ko, so ready ako doon. Ang hindi ako ready yung hindi po dalawa, Tito. Lima po ang aking anak. Doon ako medyo nabigla. And what do you do, lalo na sa mga nag-aaral ng host, what do you do? You behave like an audience. Hindi mo pwedeng itago yung pagkasorpresa,
Hindi mo pwedeng itago yung iyong pagkalito. Hindi mo pwedeng itago yung confusion. But at the same time, hindi ka pwedeng malaglag kasi nagtitimon ka ng isang talk show. But that's for another discussion. Nakakatuwa lamang at I am grateful. I have a grateful heart sa tiwala ni AJ at ang kanyang tatay na si Jerry Raval. Abangan niyo po yan bukas, 4:45 in the afternoon, Gym A7, ang continuation ng aming pag-uusap ni AJ Raval. So muli, maraming salamat. Nandito pa rin kami sa EDSA. Saan na tayo banda? Approaching, ano na tayo? Okay. Traffic. Medyo matraffic talaga. Pero muli yun, maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi lamang ho dito sa Pilipinas, pero sa ating mga kaibigan sa labas ng bansa. Maraming salamat sa inyong suporta sa Fast Talk at sa lahat ng aming mga palabas. Including yung aming legal advice show, Cayetano in Action with Boy Abunda, kung saan kasama ho natin si Senator Pia and Alan Cayetano, kung saan itong palabas naman ay nagbibigay ng mga legal advice sa ating mga kababayan. Iba't ibang mga problema. Ito rin yung palabas na ang dami kong natututunan. May mga pagkakataon na ay talaga ito ang batas, ay talaga ito ang pagkakaalam ko. We never stop learning. I think that's the lesson for the day. We never stop learning. And then sa November 14, which is Friday, sana po huwag niyong kalilimutan yung Ateng, yung play po na mag-uumpisang ipalabas sa Rampa. Ang Rampa po ay doon lamang sa malapit sa ABS-CBN na GMA7, yung dating Gilis po is now Rampa Drag Club. Thank you RS Francisco for your support. Boys of La Carmela, the Boracay, Infinite Monkeys, Judy and Carlos, maraming salamat. And of course, McDonald's, salamat sa inyong suporta. Naganap po ito, nangyayari po itong Ateng because of your support. Diyan lamang natin tatapusin dahil malapit na yata tayo pero traffic is really bad. Wherever you are, take good care of yourselves. Pangalagaan niyo po ang inyong sarili. At let's continue to love each other, respect each other. Let's continue to love our country. Ipaglaban ho natin ang tama. Piliin ho natin ang gumawa ng tama. Parati namin sinasabi. Be Juan Tama and make your nanay proud. Maraming salamat po. See you again.